El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love unto the wrath, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on your knees, what a God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you, we worship you, God. Hallelujah. Through the years you made me believe that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan. At sa hapong ito, kami po'y nagkakaisa
na muling ikaw ay hinihiling naming mangusap sa amin at kumilos ng may kalakasan. Nawa po ang mabuting balita na ating pagsasalunan, ito'y tumimo sa aming puso, maghatid ng kaliwanagan at tagumpay sa buhay ng bawat isa. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, bold and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. At pag-asa naririto sa trina, naghahandang tulungan ka. Sa hirapan at ginawa, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 purihin natin ng Diyos, ibigay yung the best, pinakamainam, pinakamalakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in this place. The gospel is taken from Luke chapter 10, verses 1 to 12, and then jump to 17 to 20. Lucas, Kabanata 10, talata 1 hanggang 12, at 17 hanggang 20. Ganito ang sinasabi ng banal na aklat. Noong panahong yun, pagkatapos nito ay pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ang aanihin, ngunit kukunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari
ng anihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Umayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong basbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan ay nadumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ng mga taga-Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. At sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak at tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magala kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Taas ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat ng sumagot, answered prayer. Okay. This is my first time dito po sa church na ito, ano? Ito siguro yung una kong punta rito kasi ko natatandaan. First time ko palang ito. Dito. Kasi hindi ko natandaan yan church. Bago lang yan eh. Di ba? No? Siguro nung nakapunta ako rito, hindi pa ganyan yung church. Luma pa noon. Oo. Dalaga pa noon, Sister Yoli. Pumunta na ako. Di ba? Ngayon may asawa na eh. Di ba? So, ganun po yun. Ating pag-uusapan, kasi may banal na misa pala ng 6 bago mag-6, ano? So, makinig kayo. Ano mga mahalaga po ang pakikinig? Sapagkat ang mga tao lumalago sa pananampalataya dahil sila'y nakikinig. Marami sa ating mga Katoliko, kaya hindi lumago sa pananampalataya dahil hindi sila marunong makinig. Di ba? Sa unang pagbasa, natutulog na sila. Pangalawang pagbasa, tulog na tulog, ano? Pangatlong pagbasa gospel ay naghihilik. Kaya mahalaga po sa atin ito. Bakit? Sapagkat sabi ng Roma 10:17. Sabi ng Romans 10:17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalatayaan niya ay nakukuha sa pakikinig. At sa patuloy na pakikinig, patuloy po, hindi minsanan lang. Patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung patuloy. Kawawa yung iba, yung iba ay nung mag-pandemic, umayaw na. Hindi pa nga nakakarating sa finish line. Umayaw na sila. Anong kahihinat na ng mga taong umaayaw?
Yun yung sabi ng Mark 16, verse 15. Yun ang sabi sa verse 15 ng Mark chapter 16. Ha? Yung mga sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit yung mga di sumampalataya ay parurusahan. So may kaparusahan kapag nawala yung pananampalataya natin. Wala akong kausap. Wala akong kausap yan, salita lang ako ng salita eh. So pag-uusapan po natin dito yung pagsusugo ng Panginoon sa 12 at nagtawag pa siya ng 72. Pagkatapos sa 72, pinahayo sila ng dala-dalawa, 2 by 2s. Ha? At doon po sila binigyan ng kapangyarihan. Ha? Power and authority. And that power and authority, ang kapangyarihan yan, ay mula sa Diyos. Diba? Kailan natin tinanggap ang kapangyarihan? Tanong ko sa inyo. Kailan po ninyo tinanggap ang kapangyarihan para labanan ang diablo? Kasi ang mga demonyo po, makinig po kayo, ang mga demonyo nandito sa mundo, ha? Pag hindi po natin gagamitin yung kapangyarihan bigay ni Kristo, madadaig at matatalo tayo. Kailan po tinanggap natin, mga mananampalataya, ang kapangyarihan? Nung tayo'y binyagan. Yan. Nung tayo'y binyagan, when we were baptized, we received the power, kapangyarihan, power and authority. And that power and authority, yung kapangyarihan yon ay walang iba kundi si Jesus. Ang kapangyarihan at authority, power and authority, ibig sabihin po kapangyarihan at kakayanan. Kapangyarihan at kakayanan. Mayroong mga taong may power, pero walang kakayanang isagawa yung kapangyarihan. Mayroon namang mga taong may kakayahan, pero wala namang kapangyarihan. So mahalaga yung power, kapangyarihan, at yung authority, kakayanan. Kakayanang i-exercise yung power. Diba? So sabi po yun ng Biblia, nung tayo binyagan, tinanggap natin yun. At nung tayo maging charismatic, nung bumaba yung Holy Spirit, sabi ron ay, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Anong aswang? Hindi po. Walang aswang na bababa. Espiritu Santo. Sabi ng Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness. Magigian niya kayong mga saksi ko. From Jerusalem to Judea, Samaria, at to the uttermost part of the earth. Hanggang anya sa dulo ng daigdig. Kasama ang Pilipinas, kasama ang Binyan. San Vicente, purihin ang Panginoon. Diba? Ayun po yun, mga kapatid. At sabi po doon sa Marcos 16, mula naman po sa 16, sila niyang mga sumampalataya at nabautismuhan ay magtataglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, sabi niya, kayo ay makapagpapalayas ng mga demonyo. So, isipin mo, kung yung power na yun ay ini-exercise po natin, o ginagamit natin, makapagpapalayas tayo. Hindi ng asawa, hindi ng anak, hindi ng kasambahay, kundi ng mga demonyo. Alam mo po yung sakit, demonyo po yun. Hindi po galing sa Diyos ang sakit, ang karamdaman. But sometimes, inaalaw ng Diyos na dumating sa buhay ng mga mananampalataya para tayo'y palakasin, patatagin. Ang tawag doon ay trials, pagsubok. Kasi ang sinusubok ng Diyos ay yung mga mananampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya nangyayari sa kanila, hindi po pagsubok yon, chastisement yon. Ano ibig sabihin ng chastisement o chastening? Ibig sabihin po, parusa. Pinaparusahan na niya ng Diyos yung mga taong umaayaw o hindi nananalig sa Kanya. Kaya yun po yun, mga kapatid. So, ang mga sumasampalataya ay may taglay na kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Bakit sa pangalan ni Jesus? Sapagkat
Ang pangalan ni Kristo ay higit sa lahat ng pangalan. Sabi ng Philippians chapter 2, binigyan si Kristo ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa niya't ang lahat ng tuhod na nasa langit at nasa lupa at sa ilalim ng lupa ay maninikluhod at magsasabing si Kristo ang Panginoon at Diyos. Amen. So yun po yun. Kaya yung pangalan ni Jesus, very powerful yun. And very powerful prayer. No? Pag kayo gustong magdasal ng makapangyarihan, pangalan lang ni Jesus. Pag kayo nakasakay sa jeep o sa sasakyan, at banggitin nyo lang lagi, Jesus Christ. Jesus Christ. Dati nung ako hindi pa ganito ang buhay, hindi pa ako sa gawain ng Panginoon, kapag ako'y nagugulat, iba yung binabanggit ko. Parang yung nakasabay ko nasa gawain ng Panginoon, tapos lang katatapos lang ng gawain, ang dami niyang bit-bit. Kasi nag-overnight nun. Sasakay na sa jeep, biglang umandar yung jeep. Nako! Yung nanay, kung anong sinabi, ang kanya sinabi, biglang tumakbo yung jeep. Alam mo kung anong sinabi? Kung ano yung aming itinatago. Yun ang binanggit niya. Sinundan pa ng kabayo. Sipin mo. Yun daw kabayo. Grabe. Pero nung ako po, hindi maganda yung binabanggit ko. No? Pero nung ako'y nasa Panginoon, pag ako'y nagugulat, at sinasabi ko po, Jesus Christ. Hindi ko po sinasadya, yung talagang yun ang bububukas sa puso ko. Pag ako'y nagugulat, Jesus Christ. Because in the name of Jesus, there is power. Amen. Ang hina. Amen. May kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen. Nangyari rin sa akin noon sa nag-outreach sa San Jose del Monte, Bulacan. Noon ang gawain natin natatapos ng alas 9. Pagkatapos ng gawain, kami po'y isinakay ng coordinator sa FX pa yun noon, yung mga yung inassemble na jeep, yun, FX. Pagkatapos nag-cross kami sa highway, doon sa highway nung nag-cross kami gano'n para magkarga ng gasolina, biglang may malaking truck na dumarating na puno ng lupa. Yung dump truck ba? Laki nun. Mababangga po kami. Alam mo, sumigaw kaming lahat, in Jesus' name. Oh? Alam mo, doon ito yung aming sakyan, dito na yung truck. Isipin mo, iniligtas kami dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag ang sinasabi ng Bible, sa lahat ng sumampalataya at nabautismuhan, maliligtas, at ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man niya sila ng ahas, ni uminom ng lason, hindi sila maaano. At ang sabi doon, at ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Isipin mo yun? Ginagawa nyo ba yun? Pag kayo may nararamdaman, pinapatong nyo ang inyong kamay, sumasakit ang tiyan, tapos nire-rebuke in Jesus' name. Dapat ginagawa po yun. Amen. So, si Jesus po ang authority and power of all Christians. So, Christ's authority is our authority. Sabi ng Panginoon, all powers in heaven and on earth, lahat niya ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin ng Ama. Na kay Kristo lahat. Walang naiwan kay Satanas. Kaya Satanas talunan. Kaya ang lahat ng tumanggap kay Kristo, dahil na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan, pag tinanggap mo si Kristo, lahat ng kapangyarihan ay nasa sa iyo na rin. O diba? Kaya sabi roon sa 1 John 4:4, 1 John chapter 4 verse 4, higit anyang makapangyarihan si Kristo na nasa sa atin kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Greater is Jesus who is in us
than he, Satan, who is in the world. Kaya po, ganun katindi. Kapag si Kristo'y nasa sa atin, ang demonyo po, natatakot sa atin. Kaya hindi dapat, kaya sabi ni Kristo, sa mga mananampalataya, huwag kayong matakot. Fear not, for I am with you. Huwag kayong matakot, anya, sapagkat ako'y nasa sa inyo. Ha? Kaya, bakit kayo matatakot sa demonyo? Bakit kayo matatakot sa kaluluwa? Bakit kayo matatakot anya sa pumapatay? Matakot anya kayo sa ano? Sa pumapatay ng kaluluwa at maghahatid ng kaluluwa sa impyerno. Sino ang ibig sabihin nun? Matakot tayo sa Diyos. Amen. Amen. Ang hina. Amen. Ayun po yun, mga kapatid. Ha? Oh, kaya huwag kayong matatakot sa demonyo. Mas makapangyarihan tayo. Ha? Kaya pag kayo ihing-ihi na tinabot kayo ng pag-ihi sa lansangan, ano ang sabi natin? Kinagisnan niya ng matatanda. Tabi po, tabi po, tabi po. Napapasakop sa demonyo. Dapat tayo, pag ganon, tayo po sasabihin natin, lumayas kayo masamang espiritu sa lugar na ito, lumayas kayo in Jesus' name. Iihi ako. Diba? Ganun naman. Dahil may power. Oh, kasi nakuha po natin nung tayo mga pagano pa. Bago dumating si Magellan, 1521 pa, pagan ang practices natin. Mga pagano. Tayo. Kailan nag-umpisa ang Christianity? 1521. Nag-start sa Limasawa sa Cebu. Oh, mahigit 500 taon na sa Pilipinas ang Kristyanismo. Mahigit 500 taon. Oh. Noong wala pa yun, ano ang ating sinasamba? Anito. Hindi po yung motel na Anito noon, ano, iba yun. Anito, anting-anting, ano, agimat, kung ano-ano, yan po ang ating pananampalataya noon. Pero nung dumating si Kristo, tinanggap natin kay Kristo ang kapangyarihan. Christ's authority is our authority. Amen po ba? So, itong authority ito ng ating Panginoon Kristo is underlines His divine status. Anong ibig sabihin po? Yung po yung identity ni Christ. Ano po yung Christ identity? Si Kristo ay hindi lang siya tao, si Kristo ay Diyos. Divine. Ha? Kasi kung ordinaryong tao yon, hindi ganun. Si Kristo nagbubuhay ng patay. Si Kristo lahat ay sumusunod sa Kanya. Diba? So, underlines His divine status. Sabi ng John chapter 8 verse 28. John chapter 8 verse 28. Ano sabi ng Bible? Ha? Sabi po ng Bible, John chapter 8 verse 28, sabi ron ay kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Wala akong ginawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinasasabi lamang ng Ama ang siyang sinasabi ko. Jesus is the great I am. Amen. Kung ang Diyos ang pangalang pinakilala kay Moses, ako'y si ako nga. I am who I am. Yun din ang pangalang pinakilala ni Jesus nang siya'y magkatawang tao. Bakit? Sapagkat sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Anong iisa? Iisa sa pagka-Diyos. Dahil iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ay ang Ama, ang Diyos ay ang Anak, ang Diyos ay ang Espiritu Santo, tatlong personalidad sa iisang pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kapag nagdalawa na yung espiritu sa iyo, isang masamang espiritu, isang mabuting espiritu. Ibig sabihin dalawang iyong taglay na masamang na espiritu. Yun, kapag ikaw ay nagmumura pa rin, tapos pagdating naman sa simbahan, nagdadasal, dalawang espiritu ang taglay mo. Dual identity. O totoo yun. Pinakikilala natin the identity of Christ. Ha?
Excuse me. Nachigaw. The identity of Christ. Ha? So, ang identity ni Kristo, He is God. Siya ay Diyos. Diba inaawitan? And He is Lord. Ang Lord po, sa Old Testament, pertaining to God. Tumutukoy sa Diyos. He is Lord. Diba? Wala akong kausap. He is risen from the dead and He is Lord. Oh, tapos sabi ron, every knee shall bow. Ang pagbow kay God ay isang tanda ng pagsamba. Kaya nangangahulugan si Kristo ay Diyos. Hindi lang po siya tao. Kasi si Kristo po, tao at Diyos na totoo. Kaya sabi ron sa 1 John 4, sabi ron, ang nagsasabing si Kristo ay naging tao, sila lang ang pinagaharian ng Espiritu ng Diyos. Pag sinabing naging tao, si Kristo, siya'y mula sa langit, siya'y hindi tao, siya'y Diyos na naging tao. Dahil ang Diyos ay pwedeng maging tao, tayong tao, hindi tayo pwedeng maging Diyos. Wala kayo? Pwede ba tayo maging Diyos? Siguro pwedeng maging aswang. May mga taong nagiging aswang, ano? Diba, no? Sabi-sabi sa ano, no? Naging aswang daw si ganito, si ganon. Pero yung tao hindi pwedeng maging Diyos. Amen. Pero yung Diyos po pwedeng maging bakit? Nagliligtas sa tao. Okay. So yun po yun. Ano sabi ng John chapter 8 verse 58? Bago pa si Abraham, ako'y si ako nga. Bago pa dumating si Abraham, andiriya na si Jesus. Sabi ron, in the beginning I am. Sa pasimula pa, ako'y ako na. Kaya po yun, yung authority and power galing sa Diyos Ama na binigay sa anak, ang anak ang nagpapakilala sa pagka-Diyos ng Diyos na si Yahweh. Sabi ng Biblia, according to St. Paul, Jesus is the image of the unseen God. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di natin nakikita. Mahina. Amen. Amen. Ayun po yun. At sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24, Jesus is the power. Si Kristo ang kapangyarihan and wisdom of God. Karunungan ng Diyos. Kaya pag nasa atin tunay si Kristo, taglay ang kapangyarihan natin, taglay natin si Kristo ang kapangyarihan, at taglay natin ang karunungan. May karunungan. Sabi ni Propeta Oseas 4:6, Hosea 4:6, ang aking bayan ay napapahamak kapag walang taglay na kaalaman o karunungan. Kailangan taglay natin ang karunungan ng Diyos, at ito'y si Jesus. Bakit si Jesus? Sapagkat sa pasimula, siya ang salita. At ang salita ay karunungan natin. Dahil si Kristo'y salita, nagkatawang-tawang salita. Juan 1:1 at Juan 1:14, nagkatawang-tawang salita at nakipamayan sa atin. Wala akong kausap. Pangalawa na lesson that you need to take home. Unang aralin natin, Jesus Christ's authority and underline His divine status. Nangangahulugan na siya ay Diyos. Pangalawa, the origin of Jesus Christ's authority is given by God the Father. Lahat ng ito'y galing sa Diyos. Lahat tayo. Lakas natin, buhay natin, lahat. At ang mga biyayang tinatanggap natin, lahat yan ay galing sa Diyos. Kung wala sa atin ang Diyos, sasabihin mo, pinagpagalan ko yan, pinagpaguran ko yan, ako nagpatayo yan, ako nagtrabaho yan, lahat sa iyo. Ikaw na lang, ikaw, puro ikaw, ikaw. O lahat na ikaw. Kasi wala yung Diyos sa iyo. Diba? Pero nung tayo, tinanggap natin ng Diyos, andun yung kababaan ng loob. Ina-acknowledge dati na wala tayong magagawa. Ina-acknowledge dati na tayo ay walang pag-aari. Ang lahat ng ating tinatamasa,
lahat, pati tayo, ay pag-aari ng Diyos. Amen. Amen po. John chapter 3 verse 35. Ano ang sabi ng Biblia? Sabi ng John chapter 3 verse 35. Ano ang sinabi ng Biblia? John chapter 3 verse 35. Ang sabi ng Bible ay iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pababahala sa lahat ng bagay. Iniibig ng Ama ang anak. Si Kristo, the only begotten Son, nag-iisang anak. Ngayon, para tayo maging anak at mahalin ng Diyos, tanggapin mo yung anak. Maging kapatid natin ang anak ng Diyos, si Kristo. At pag naging kapatid natin si Kristo, tayo maging kapamilya, kapuso, kabarkada, kaibigan ng Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Sabi yun ng 1 Kabanata 1, talata 12. Sila lamang nanalig, tumanggap, sumampalataya kay Kristo ang binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So hindi lahat ng tao anak ng Diyos, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero nagiging anak tayo ng Diyos kapag tinatanggap mo ang nag-iisang anak ng Diyos, si Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo nagiging adopted children of God. Nagiging kaisa, kapamilya, kapuso, kabarkada, at kaibigan ng Diyos. Ang hina. Amen po. Yan. Kaya po yun ang napakahalaga. Tandaan niyo po. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Huwag niyong itataya yan, di kayo mananalo. Yung iba kasi, pag ako'y nagsasalita ng ganito sa Batangas, kinukopya nila. Yung iba yata tinataya. Hindi po sila mananalo niyan. Ha? Sabi ng Mateo 28:18, tumbok 50, sahod 80. Alam niya ako, hindi ko alam yan eh. Nagagaya ko lang. Mateo 28:18, ano sabi po ng Bible? Makinig kayo. Sabi niya rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Lumapit si Jesus sa mga alagad at sa mga sumusunod sa Kanya, mananiniwala sa Kanya. Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Na kay Jesus lahat. At sabi ng verse 19, kaya't humayo kayo. Diba, pinahayo ng Panginoon 72. At ang mag-report kay Kristo ang 72, tuwang-tuwa sila. At ang sabing report nila, Panginoon, ang mga demonyo po'y sumusunod sa amin. Talaga po sila ang sumusunod. Kasi binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit sabi ni Kristo, huwag kayong magalak at huwag kayong matuwa dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa inyo. Magalakayuan niya at matuwa dahil ang pangalan ninyo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Pag nabura po yung pangalan natin sa aklat ng buhay, hindi na susunod yung demonyo. Expired na yun eh. Kaya mahalaga, ma-maintain po natin that our name is always recorded and registered in heaven sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-isa kay Jesus. Yung hindi natin napapabayaan ang ating relationship kay Kristo. Amen. Hindi tayo nagpapabaya, hindi tayo nagiging backslider. Dahil pag naging backslider, napakahirap po na bumalik tayo sa Panginoon.
Amen. At pag namatay ang isang backslider, saan siya pupulutin? Sa impyerno. Revelation 21 verse 8. Malagim anya ang kasasapitan ng mga duwag. Yan yung mga duwag, yung mga umaayaw sa Diyos. Mga duwag, mga taksil. Ha? Ano yung mga taksil? Hindi lang yung pinagpalit mo yung asawa mo sa iba, kundi yung pinagtaksilan mo ang Diyos dahil pinagpalit mo sa ibang Diyos si Jesus. Pinagpalit mo sa batya at sa washing machine si Jesus tuwing linggo. Oh, di ba? Yun ba yung pinagpapalit mo si Kristo na wala ng time sa Diyos pero may time sa barkada? Na wala yung time sa Diyos pero may time sa trabaho? Naging Diyos mo yung trabaho. Overtime dito, overtime dun. Wala nang time magsimba. Wala nang time magbasa ng Biblia. Wala nang time magdasal. Ni mag-sign of the cross, hindi na rin niya magawa. Bakit? Pagod na pagod. Ang taong overwork. Ha? Pagod na pagod. Ha? Di mo na maalalang may Diyos. Di mo na maalalang magdasal. Di mo na maalala yung iyong pinagmulan. Ha? Pag nakalimutan natin ang Diyos, napakalaki yung utang na loob natin sa Kanya na dapat ay magbalik. Amen. Kaya yun po. So yung sinabi ron, kaya tumayo kahit gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, sabi ni Jesus, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Purihin ang Panginoon. Ha? Ha? Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mangangamba ni mababalisa, mga kapatid. Okay? At yun po ang sinasabi ng banal na aklat. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikin. Okay, sandali lang. Okay, take 2, brother, take 2. Okay, nasa take 2 tayo ha, para nasa shooting. And finally, ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko sa gabay finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ang buhay ko ngayon, singsing-giling ng biyaya. Ay pagsulok man
Kasama yun doon eh. Sabi nyo, yan. Magaling na yun. Magaling. Finally, so finally, the third lesson that you need to take home is the authority of Jesus Christ is seen in His work. Kung nakikita sa gawa ni Kristo yung kanyang kapangyarihan, dapat tayo din nakikita sa ating mga gawa. Diba? Nakikita sa ating mga gawa. Baka naman ang nakikita ng tao sa inyo ay gawa ng demonyo. Yun ang nagpapakita na kung sino yung nasa sa atin. Diba? Lalo na sa pagsalita, kung ano raw ang laman ng dibdib, yun ang bukang bibig. Kaya kung si Kristo ang nasa puso natin, si Kristo ang bukang bibig natin, yung salita niya. Pero kung ang bukang bibig natin, minumura si ganito, minumura si ganyan, mahilig ka sa divisorya nun. Mura. Okay. So, si Kristo po yung kanyang kapangyarihan, nakikita over nature. Sumusunod sa kanya, maging ang alon ng dagat, maging ang bagyo, maging ang hangin. Nung sila'y sabay-sabay na mga alagad, inabot sila ng unos sa gitna ng dagat. Ano ang sabi ng Panginoon? Bakit kayo matatakot? At sinaway ng Panginoon ang hangin. Tumigil ka at tumigil. Tayo minsan sinasabi na tumigil ka, ayaw pang tumigil. Di ba ano? Kanina sa gospel namin doon sa Daily Bread, yung demonyo nagsalita. At ang sabi ng demonyo, anong pakialam mo sa amin, si Kristo, na anak ng Diyos, di ba Yung palang salitang, ano ang pakialam mo sa akin? Yung pala'y salita ng demonyo, Pag sinabihan mo ang isang tao, anong pakialam mo sa akin? May demonyo tayo nun. Nasa Biblia po yun. So, yun po yun. Overseen. Ang Panginoon nagpapatawad. Sabi ng Mateo 9, 1 hanggang 8. At yung bawat patawarin ng Panginoon, Matthew chapter 9, verse 1 to 8, bawat patawarin ni Kristo ay pinagagaling niya. Diba? At tayo rin naman, dahil taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Panginoon Mateo 6, 13 and 14, at anumang patawarin nyo dito sa lupa ay pinatatawad na nga. At kung hindi naman anya kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Kaya, dahil taglay natin ang kapangyarihan ni Kristo, may karapatan tayong magpatawad. May kapangyarihan tayong magpatawad. Kaya patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin, ang mga may sama ng loob sa atin. Patawarin natin maging yung mga umaaway sa atin. At ano ang sabi ng Panginoon? Kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Over sickness, the authority of Jesus Christ is seen. Over sickness. Ang mga may sakit ay pinagagaling niya. At ganoon din naman sa atin. Kung taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos, ano man nararamdaman natin, sabihin lang natin sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sakit. Aalis. Ako po, magse-70 years old na po ako sa totoo lang. Pero sabi nung iba, parang 35 years old lang si Brother Rex. Opo, sa ganitong itsura ko daw. Pero ako po sa December 1, this coming December, 70 na ako. Nung nag-graduate ako sa College of Divine, 2019, 64 years old na ako. Pero sabi pinagkakamalan, pag ibinibigay ko yung ID ko sa senior citizen, parang ayaw tanggapin nung bigyan ako ng discount na 20%. Totoo po. Kanina na lang nung kumain kami after my daily bread, kanina sa broadcast, kumain kami sa, sa Tropical Hut sa Makati. Tropical Hut, nagulat yung teller. Kasi, senior na po ba kayo? Sabi ko, anong tingin mo? Sabi niya, tingin ko kasi parang 35 years old ka lang. Pag si Kristo yung nasa sa atin, kapag si Jesus ay tunay na kumikilos sa atin, yung manifestation ng kapangyarihan at ang pagka-Diyos ni Kristo ay makikita sa buhay natin. Amen! Kaya sa mga oras na ito, taas ang inyong kamay sa Panginoon, a sign of surrendering to God. Raise up your hand at sabihin nyo, ako'y lumalapit, nagpupuri sa iyong pangalan. Ako'y lumalapit, Panginoon.
Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalatiin ka. O Diyos, ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Luwalatiin ka, O Diyos. Luwalatiin ka. Taas ang mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Luwalatiin ka. Hallelujah, hallelujah. Luwalatiin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Luwalatiin ka. Luwalatiin ka. Luwalatiin ka. Let's pause for a while. Manatili tayo nakatayo na kahit pikit ang mga mata, damhin ang presensya ng Diyos. Panginoon, kami lumalapit sa iyo, nagpupuri, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kami naniniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Magagawa mo po ang lahat ng bagay. Nilalapit ko, tinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatid. Ano man pong kanilang karamdaman, ano man pong kanilang mga suliranin, ikaw po ang solusyon. Kaya Ama, inaangkin ko po ang iyong presensya ay dumadaloy sa amin. At ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay kumikilos ng may kalakasan. At inaangkin namin ang kagalingan ng bawat isa. Ipatong nyo sa bahagi ng katawan nyo ang inyong kamay na may nararamdaman. Ano man ang karamdaman nyo, just lay your hands upon the part of your body, sa bahagi ng katawan nyo may nararamdaman. And Lord, by the authority that you gave unto us, O God, amin pong ginagamit ang kapangyarihan yan at sinasaway namin, tinataboy sa apoy ng impyerno ang lahat ng masamang espiritu ng mga uri ng sakit at karamdaman. Tinataboy ko sa apoy ng impyerno in Jesus' name. In Jesus' name. And receive healing, receive deliverance, receive anointing, receive in Jesus' name. Be healed, 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 in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, covered us. Covered us with your precious blood. Upang ito'y protection namin, di na babalik sa amin anuman sakit at karamdaman. At patuloy kang maghari sa amin ngayon at magpakailanman. Anong sagot? Okay, sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus.
At sabihin mo ngayon, I am victorious. Mananagumpay na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Taas ang lahat ng prayer request nyo. Ama naming Diyos, narito po ang mga prayer request at mga bagay namin tinataas. Basbasan niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at ang aming mga prayer request. Inaakin na po namin, Panginoon, na kaming lahat ay answered prayer na. At ang pangako mong ibabalik sa amin, siksik, liglig, umaapaw, ang aming mga handog ay amin na po kiniklaim. In Jesus Christ's name, and everybody say, ibaba yung mga daladalahan, itahawakan yung prayer request, and let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Ihandog na po natin habang umaawit. Ihandog na natin sa Diyos. Kolektahin na ang prayer request. With a grateful heart. Kolektahin na po. To the Holy One, give thanks. Because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks and praise. We give you thanks, Lord. Okay, ihahagis ko sa inyo ang bonus. Tatlo. Kung ano ang nais yung bonus, sabihin nyo sa Lord. At ang sasabihin nyo, thank you, Lord. And ay sisigaw nyo, sabihin nyo ay, thank you, Lord. Okay? May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus nyo, ito na! Pangalawa, ito na! And finally, ito na! God bless you. God bless. Para po sa para po sa aming panalangin. Answer prayer. Answer prayer. Answer prayer. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Sa lahat ng mga Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ang Yahweh sa